dekalidad na musika at napapanahong balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, 24th at 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Luka rin ka pa. Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oras na para magbigay halaga sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama ang mga eksperto sa eye care na magbibigay ng kaalaman at gabay para mapanatiling malusog ang inyong mga mata. Mula sa tamang pag-aalaga hanggang sa importansya ng regular na check-up. Nandito ang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Mapapakinggan tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming pong mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Welcome po dito sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod na si Tyra at atin din pong kasama live po dito sa studio. Ang aking partner, of course, si Gio. Good morning, Gio. Good morning to our dear listeners. Tandaan po natin ang malinaw na paningin ay susi sa isang mas masiglang buhay. Kaya para matuto ng paraan upang mapanatiling malusog ang mga mata, manatiling tumutok dito sa programa sa RW 95.1 FM. Yes, at syempre, hindi makukumpleto ang ating palatuntunan kung hindi natin kapiling ang ating pinakamamahal na doktor. Siya po ang President of Chua Eye Center, Dr. Michael Herbert Chua. Maya payabak, Doc. Good morning. Good morning, Miss Tyra, Miss DJ Gio. Good morning sa mga lahat ng taga-pakinig natin sa RW. Good morning po sa inyong lahat. We are a day away, February 14, V-Day. At ito, I'm playing this song, Christopher Cross, Swept Away. Ito lang naman po ang love theme po ni Doc Michael at ni Doc Joy Chua. Yan, request ko para sa kanya. Ayan. Ano ang love message mo para kay Doc Joy? Forever, only you. Diba? Alright. Tapos, 224. 224, yun yung tattoo ni Philmar at ng kanyang BFF. Ay, hindi ko alam yun. Oo. Wala ko sa showbiz. Naging controversial kasi yung 224. Ano ba ibig sabihin ng 224? Tomorrow, together forever. Forever, yan. So, yun ang pinaka-latest ngayon, Doc. So, mundo ng showbiz. Oh, okay. So, Today, ayan. tomorrow, forever. Ayun. Stand corrected. Oo. Kaya, well anyway, so yan ang mensahe naman po ni Doc Michael kay Doc Joy na who happens to be at the St. Scholastica's Academy Alumni Homecoming last Saturday. And Doc Joy, thank you so much at nagparamdam po sila. And I appreciate knowing that they were there and everyone had fun. Yes. Alright, so ngayon ay, of course, bisperas ng Valentine's Day. Alam nyo na kung sino ang mga nakaschedule ng before and after Valentine's Day, ano? Well, others may be so busy naman siguro to celebrate Valentine's Day tomorrow. Like, for us, yung aking anak, meron silang schedule sa school. Tomorrow yan. It's a mass demonstration plus family day. So, we just have to be there for CG. So, kung ano man ang ganap ninyo bukas, eto, iniimbitahan muna namin kayo na makinig muna ngayon, okay? Dito sa ating palatuntunan. At ang ating tatalakayin ngayon ay sa napakahalagang paksa, kalusugan ng mata habang tumatanda. Mula presbyopia hanggang dry eyes, okay?
Kapag ba talagang tumatanda, Dok, yun talaga nagiging epekto. Yes, Nagiging dry totoo eyes yun. po ba? Yeah. So, totoo yun, di ba? So, ang dry eyes is a very common symptoms. Part ng aging talaga, di ba? Kasi pag tingnan lang natin mga lola-lolot natin, di ba? When you look at their skin, medyo dry, no? So, ganun. So, it's part of aging talaga. So, ang dry eyes. Tapos yung isang na isabi mo, yung presbyopia, yun, isa sa mga part ng pag-iedad din natin. Okay. Yan. Since you talked about presbyopia, bakit po ba nangyayari itong presbyopia na ito? Could you please further discuss? Okay. Ano ba ang presbyopia? Ang presbyopia, it's a medical term na common yan sa nagkakaedad, which starts around 40 years old sa mga, 40. Then you go up, tapos nagsastart silang mag-reading glasses, di ba? So, ito ang presbyopia. Yeah, actually, I'm also wearing one. No? So, basta 40 and above, napansin natin yung pagbabasa natin sa malapit, no? Cellphone or mga kagaya ni Gio ngayon, right now, he's reading a script, no? So, yung pagbabasa natin sa malapit, lumalabo. Dahil yung lente natin sa loob ng mata, na dahan-dahan tumitigas at hindi na siya nakaka-focus sa malapit. And that's an aging problem, no? So, katanggap-tanggap dapat yun. Kasi yung iba hindi matanggap na, Dok, ba't ako lumabo sa malapit? Yan. So, ang unang tanong lagi, ilang taon ka na ba? Tapos sabihin nila, 42. O yan na, start na ng age ng presbyopia. So, yun ang start. Then, ang isang dapat also that intindihin ng tao, ang grado sa presbyopia or reading glasses na ginagamit natin, dahan-dahan yan tumataas din as we age. No? Kasi yung iba, akala nila dahil nagsalamin, tumaas ang grado. No. Sa reading glasses, tataas yan habang nagkakaedad tayo. So, yun ang presbyopia. So, ano yan, parang given na yun, Doc, hindi mo talaga maiiwasan yun ang pagkakaroon ng presbyopia as you age. Yes, totoo yun. Oo. Yes. Let's say, ilang taon pwedeng magkaroon ng presbyopia? So, at start as early as 40. Yung iba medyo mas maaga pa, pero on average around 40. So, some, they don't really notice it until around mid-40s. Pero common yan, average of 40 talaga. Oh. Doc, ano naman po ba yung sintomas ng presbyopia? Yung pinaka-common, yung nangahaba yung leeg, ang tawag ko doon. Nangahaba ang leeg. Yung nilalayo. When they read, then they linalayo nila yung cellphone nila as far as possible sa kamay nila. So, kasi normally, di ba, parang 1 foot away or 1 foot away, normal lang position ng kamay natin sa pagbabasa. So example, cellphone mo, linagay mo sa harap mo, around 1 foot away from your eye. Dapat normally makikita mo na yun or mababasa mo na. Pero ang presbyopia, yung mga nagsastart ng presbyopia, para mas malinaw, ilalayo nila. Kasi at 1 foot malabo eh. So ilalayo nila. So yun yung paglayo, tapos lumilinaw. Hanggang umabot na sobrang taas na yung grado, kahit ilayo na nila, hindi na nila nababasa. Ako kaya so, ganun naman. Yan. Yan. That means, younger ka pa. Yan. Pag ako kasi medyo hirap na. So, the older you get, hindi mo na maaabot yung layo. Kailangan na talaga mag-reading glasses. So, yun ang presbyopia. Yun ang common symptoms nila. Linalayo. Di ba? Sabi ko, either yung kamay ang nangahaba o yung leeg nangahaba. Yun, di ba? Makikita mo, gaganon eh. No? So, yun. So, that's one sign na start na yung presbyopia. Alright. Gio? Paano naman po malalaman kung may presbyopia ang isang tao? Number one, siyempre, edad. No? Tapos, notice nila yung cellphone nila. Or common naman lagi, cellphone ang gamit natin pagbasa ngayon. Cellphone nila na yung normal size nung text, linalaki na nila, pati kapitbahay nababasa. Di ba? Yung malalaking text, di ba? Or, linalayo nga nila sa kamay. So, ito yung mga simptomas, no? Tapos yung iba, they squint, yung liniliit yung mata para makabasa lang ng malapit. Tapos, yung iba naman, pag madilim, hirap din sila magbasa sa malapit. Kasi pag bata, kahit madilim yan, mababasa mo yan. Correct. Pero ngayon, low light, hirap ka na, magsisquint ka na. Kaya tataas mo na yung brightness ng cellphone mo. Yan ang mga typical symptoms. No? So, number one, dapat alam mo, age mo, nandun ka na. Tapos yung nga, dinalayo,
or dinalaki mo yung text mo, yun ang mga typical na sign na kailangan mo ng patingin nga. Okay. Na mukhang kailangan mo na mag-reading glasses. Ayan ha. Madalas po sa atin, in denial po tayo. Yes. Kunwari sabihin natin, ay hindi, nag-a-adjust lang yung mata ko. Pero yung mga changes po na iyon, yun ay mga senyales na po na hindi natin dapat ipagwalang bahala. That's true. That's Okay. true. So maging conscious lang po tayo. Whenever there are changes, baka it's time to already consult your eye doctor with regard to your eyesight. Ano po? Ano po yung dry eye syndrome at ano naman po ang sanhi ng pagtutuyo ng mata? Okay, so dry is panunuyo ng mata. So, ano ang typical reason kaya nagde-dry tayo? Number one, it's common among elderly. But not necessarily ang may edad lang ang nagkakaroon ng ganito. Because of the technology now, gadgets, computer, cellphone, we do a lot of reading. Tapos plus Yes. Netflix, yung TV. Yeah. So, pahahabaan ng oras sa mga ito. Then, ito yung mga nagkakos din ng panunuyo ng mata. Kasi, ang pinakasimpleng explanation nun, pag meron tayong tinututukan, it could be your book or cellphone or TV. Yun yung ayaw mong pikit ng pikit at nagbabasa, di ba? Yes, yes. So, when you blink less, konting pagkurap, nagkakos ng panunuyo ng mata. Kasi, ang isang reason kahit bakit tayo kumukurap is to keep the eye moist. Okay. Hindi siya parang wiper ng kotse. Di ba? Ang wiper ng kotse, tinatanggal ng dinadry mo. tubig. Correct. No, ang eyelid natin, when we blink, naglalagay siya ng layer ng luha sa mata. So, it keeps it moist. Okay. Opposite siya ng wiper ng kotse. Correct. Wiper ng kotse, tagatanggal ng tubig. Ang eyelid ng mata, tagalagay siya ng luha sa mata. Pag nakatutok ka ng matagal, it could be your book, could be your gadget, could be your computer or TV, yun ang nagkakos ng dryness kasi matagal siya naka-open. Tapos plus, also you go out, mahangin, sunlight, they also add up. Yun ang mga common causes ng dryness. Paano naman po yung kurap ng kurap naman? Yun, kasi nga, kurap ng kurap kasi hinahabol dahil natutuyo na. Remember, Okay. kulang na luha. Paano mo dadagdagan ng luha? You have to blink more. Okay. Diba? Pag sobrang pagal. May mga pasyente pala kami, mga bata. Yeah. Dadali ng mga mami. Dok, ang anak ko kurap ng kurap. Ang una namin hanapin, may grado ba? Pero kadalasan, kung walang grado, ang common reason, maghapon nasa gadget yan. No? Yan. So, kurap ng kurap. So, because too much dryness, ang reflex mo is kulang na luha, dagdagan mo ng luha. Diba ang pagkurap, panglagay ng luha. So, kukurap kang mas madalas. Yun ang parang pinaka explanation nun. So, that's why frequent blinking, it's a sign of dryness also. Okay. Pero meron pang ibang possible reasons ng pagbiblink ng isang tao ng madalas? Yes, irritation of course. Yung mga nai-irritate ang mata, yun namang common eh. So, irritation will be the most common reason. Kaya dryness irritates the eye. Once your eyes are irritated, kukurap na ka ng kukurap. Okay. Parang yun ang buong cycle eh. Alright. Tapos, pag sobrang tuyo naman, ang effect ng madalas na pagkurap also will cause also pagluluha. So parang yung common question sa clinic, Doc, ba't basa ang mata ko? Kasi common, Doc, teary eye ako. Yun ang isang complaint sa clinic. Tapos pag tinignan namin, common ang reason ng isang teary eye is irritated yung mata. Ngayon pala, bakit siya irritated? Nagde-dry yung mata. Diba? Anything that irritates the eye will cause excessive tearing. Okay. Kaya parang ang buong cycle, maluha ang mata, tapos tinatanong, bakit nagde-dry kung maluha? Ayun, diba? Parang weird, no? Kung tuyo, dapat dry siya, hindi siya maluha. Diba? But the problem is, ano ba ang cause ng pagluluha? Irritation. Bakit ka na-irritate? Dry kasi ang mata. So, ang gagawin ng mata, magpuproduce siya ng excessive na luha to compensate. Okay. But the problem is, hindi yun ang magandang klase. Kasi ang tears natin, it has a component na tatlong component. So, let me explain. Ang tatlong component ng tears,
merong parang sipon or mucus. Yun yung nakadikit sa mata. Okay. Then yung isang component ng tears, yun yung tubig. Okay? Yun yung aqueous. Yun yung liquid part ng mata talaga. The third outer component ng mata, it's oil. Oh, but may oil. The oil protects the water component para hindi siya mag-dry. Diba? Oil di nagde-dry. Okay, so tatlong part yan. Pag maluha tayo excessively, ang napoproduce, kailangan mo yung tatlong balance eh. Okay. Kailangan mo napoproduce equally yung tatlong balance. But the problem when our eyes are irritated, ang reflex ng mata is to produce more water. Okay. Eh, hindi na balance. Maraming tubig, konti yung dalawa. So, hindi balance yun. And that's not a balance there. So, kahit maluha ka, puro tubig, madali lang mag-evaporate kasi walang oil to protect it. No? At hindi dumidikit sa mata kasi puro tubig lang siya. Okay. So, yun ang buong cycle. Maluha ka kasi na-irritate ang mata and kailangan gamutin yung dry eyes. Okay. So, hindi lang pala basta-basta tubig or liquid, para, no? yun ang very technical part ng luha natin. Okay. So, it's very important for them to understand. Kasi, ang hirap intindihin, maluha ako, ba't natutuyo? Naiiyak ako, pero nagdadry, sabi ng doktor. Para linuloko na ng doktor. Basa nga yung mata ko, ba't dry? And that's the reason. Irritation will cause the tearing. Okay. Ang tawag natin doon, reflex tearing, hindi ba? Parang naalikabukan ka, maluluha ka. Yeah. O kaya, hinipan ng mata mo ng sino man, nahipan, tapos maluluha. O kaya, may alcohol na ipahid mo near. Yeah. Diba? Anything manghang, Correct. naluluha ka. Right? Correct. Even crying. Crying is liquid. And that's the water component ng tears. Hindi siya yung normal tears ang crying. Diba? Excessive. Yes. Maluha ka, naiyak ka, emotional ka, or nanghangan ka, or napatawa ka. And yun yung mga reflex tearing na nangyayari, ang pinoproduce na klaseng tear, yung tubig lang na part. Kasi yun ang pinakamaraming part. Alright. O sige. Yun. Ito naman, in Technical relation lang na po ito konti. sa sa Valentine's. Usapang puso. Yes. Bakit ba kapag heartbroken, nakukuhang maiyak ng isang tao? Sasagutin ni Doc yan sa ating pagbabalik. Kaya wag na wag po kayo maglilipat na ng stasyon. Magbabalik ang malinaw na paningin, usapang eye care. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. And you know what? Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. Ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Nagbabalik ang malinaw na paningin, usapang eye care. Itong awiting ito ay alay sa'yo. Sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang makasama kang tumanda.
Kasama kang tumanda, Valentine's Day, ano? Tapos tamang-tamang usapan po natin ay ang pagtanda po. Ito po yung kalusugan ng mata habang tumatanda. Mula presbyopia hanggang dry eye. At ang yan ang po ating magiging topic or naging topic ngayon, ano? At continuous po ating discussion. At syempre, sumasideline tayo ng konti sa V-Day. Ang hanging question ko kanina kay Doc is, Doc, bakit nga ba kapag heartbroken ang isang tao, naiiyak ito? Any emotions trigger tearing. Off-air kanina, sabi namin, ang common naman reason, wala kang ka-date. Heartbroken, di ba? Tapos nakita mo lahat ng friends mo, may date. Okay, wala kang regalo, kulang yung bulaklak. Naiiyak sila. Para kanina naulinigan ko doon pa. Ang sabi kasi nila, bakit daw ang hirap intindihin daw ng babae? Kapag daw nililigawan, siyempre bukay-bukay yung bibigay. Pero kapag halimbawa in a relationship na kayo, mag-asawa na kayo, mag-boyfriend, mag-asawa na kayo, tapos kumukunti na yung bulaklak na binibigay. Kasi ang sabi naman daw ng babae, love, huwag ka nang gumastos. Yes. Maging practical na lang tayo. Sayang pera. Sayang. Pero kapag di mo binigyan ng bulaklak, para yung kilala ko, ganun. Sino kaya? Or kapag isang bulaklak na lang binigay mo, nagagalit sila. So, ganun. Kaya, ganun po talaga. Intindihin na lang natin sila separate. Actually, sa female, ang no is yes eh. Ang yes is no. Hindi. Actually, ang yes, no pa rin. Ang no is no. Yes is no pa rin. Parang pwede lumabas, yes, but that's no. Mahirap bang intindihin ng mga babae? Yes. Bakit? Iba daw ang wiring nyo. Kami straight lang. Parang NLEX. Dire-diretso papuntang Manila. Yung sa amin? Yung sa inyo yung multi, parang yung sa Cloverdip. Yung maraming ganon-ganon. Yung maraming going left, going right. So yun ang highway nyo. Parang yung mga electrical wiring sa mga nasa daan. Yes, ganun right ba yun? Yun pala yun. Kami diretso lang. Hindi. Kaya sabi ng wife ko, di ba? Sabi ni Doktora, huwag ka nang sayang money sa bulak. Susunod naman ako eh. Hindi ko siya bibiling bulak. Sabi niya sayang eh. Di huwag mo ibili. Kasi pag pinili mo, baka pagalitan ka. Kasi sabi sa'yo, sayang money. Okay. Tapos, isang araw, hindi ko binigyan ng bulak. Nakagalit. Nakakalito. Well, kumisa kahit sabihin nila na huwag ka na bumili ng bulaklak. Advice ko sa'yo. Siyempre, hinahanap-hanap pa rin yung tipong sandali, yung pagiging sweet ng asawa ko. Surprise daw. Yung element of surprise. Correct. Yun ang hinahanap daw. Diba? Yung kahit maputi na ang buhok ko. Yes. Mga ganyan. Dapat may sweetness pa rin. Matanda na. Diba? Kahit matanda na, liligawan mo pa rin. Kahit in a relationship na, liligawan mo pa rin. Diba? Yes. Hindi naman, it doesn't have to be expensive. Okay, there are ways on how to be sweet. Si Doc yan. May tip ka bang maibibigay sa ating mga nakikinig? Kung paano maging sweet na hindi magastos? Parang mahirap ba? Hindi magastos? Usually date. Ang hinahanap for me, it's time. It's always time. Time lang. It doesn't have to be expensive yung time. I mean, you have to go out. Minsan, dyan lang kayo. Basta, give time. Yung pansin eh. Yun ang gusto ng, for me, that's one of the most important for them. Na you make sure, kahit gaano ka busy ka sa work, pag after that, may specific time ka dapat spend with them. Correct. Naku, totoo yan. I think time, it's not really money. Kung tutuusin, ang time is mahal. Time is gold, di ba? Yes, that's true. It's very expensive kung tutuusin. Lalo na sa mga tao na nagkakabisi-bisi na kanilang buhay, hindi lang sa trabaho. Kung minsan may responsibilidad pa sila sa community and all. But you know what? There are times we need to stop and just talk a while. Di ba? Kanta yun which is very true. Kung minsan nakakalimutan na natin yun. Yes. At maging conscious lang tayo na kailangan din nating mag-spend ng time. Okay, so eto, may mga questions din po na tayo na re-receive na. Basahin muna po natin to, Doc, since nasagot mo na yung hanging question kanina. Good morning, Doc. Pag mag-drive ko, atin ko nga kakit dark spots, mga at looking right eye ko, lumawi ako left or right, 2 to kila. Akakit ko lamo, patse, makafocus ko kindala ng pong masala. Okay. Balamo, some people describe them langaw or langaw na lumilipad. So, with their vision. So, we call them floaters. Floaters, majority dyan, benign, meaning nothing to worry. Okay? So, it's common na as we age, nagde-develop din tayo ng floaters. The good news about floaters, as long as hindi sila dumadami, they're okay. They're just
there. Pag nakita mo lang, wala lang. Lagi ko sinasabi. Kasi iba, dalawa lang yan eh. Papansinin mo at mabuisit ka kasi akakit mo lang akakit. Or ignore because they're there. It's part of your vision. And you just do your regular activities. So the good news about floaters, most of the time talaga, more than 90%, they are benign, meaning nothing to worry, pupigaganakan. And they're just there on your vision. So basta monitor mo po, it's always you have to monitor. If just in case dumami bigla, then you have to see an eye doctor right away. When you say dumami, gaano karami po ba yung marami, Doc? Significant. Some they don't even be able to count them anymore. Yung kagaya niyan, 3, sabi niya. Okay. So yung bigla, nagdoble silang bigla. Ganon. Basta dumami compared dun sa dati mo nakikita. Okay. Then, you have to see an eye doctor. Kasi kailangan silipin kung ano yung floaters mo. Okay. Baka yung, di ba sabi nga, more than 90%, walang kwenta. And there's a less than 10% na baka yun ang nakuha mo. Yung minalas ka naman. So, kailangan mahuli ka agad at bigyan ng pansin. Pa-check up lang po kagad. Alright. Ito po, may question din tayo dito sa ating Facebook Live from DJ Alex. Hi Doc, napapansin ko po may mga pagkakataon na pag naiiyak ako, mahapdi yung luha ko. Ano po kaya yun? Yun. Di ba? Go back to dryness. Mahapdi when, especially pag pinikit, sabi nila, mahapdi pag pinipikit mo. Pag matagal ka nga nagbabasa or kulang ang luha mo or nagde-dry ang mata mo, di ba nawawala yung fluid on your cornea, yun sa bilog ng mata. Then pag pikit mo, gagasgas yung eyelid mo dun sa cornea. Kasi you need that eh. Parang oil, it's a lubricating oil. Sa engine, di ba? May oil. Para yung dalawang metal na gumagalaw, hindi siya gagasgas. And it lubricates. Okay. So kaya nga, pag mahapde, at parang may puwing. Yan ang mga symptoms ng dryness. Mahapde, may puwing, panlalabo, maluha, pangangate. Yan ang mga typical signs and kinocomplain or nararamdaman ng isang pasyenteng may dry eyes. So yun yung sa questions natin. Kaya mahapde kasi very dry na yan. Lalo na pag masakit na at namumula. Kailangan talaga gagamutin na yan the soonest time. Okay, ito a question from Julia Isabel Iturralde. Hi, Doc. Since Valentine's Day po tomorrow, is it true? Is it true that our pupils tend to dilate or become bigger when seeing someone we love? Yun ang sinasabi nila, di ba? Yung kinikilig ka. Kasi emotions diba? yun. Yeah. Nagda-dilate talaga. Kaya, di ba, last night may pinapanood lang ako yung doon yung tinetest kung nagsisinungaling o ano. Lie detector test. Diba? Yes. It's one of the tests na tinitingnan yung pupil because hindi lang yung heart rate mo. Okay. Diba? Hindi lang yun. Even yung iba ngayon, yung bago, pati pupil sinecheck. But anyway, so yes, of course, it changes with emotions. Pero kung di mo naman makita-kita, yun, kailangan ko-constrict siya, hahanapin mo siya sa malayo. Yung crush mo, baka hindi yun ang crush mo. Di ba? Oo. Okay, so shout out kay Alan Palad, Garcia Octaviano, Rang Fobizi, Santa Ana, Luz Jake, Eric de la Cruz Mariano, Nympha Puno, Noni de Guia. Hi to Joven Sigua, Ricky Reyes, Flor Dimla, Carlo Cano, Ariel Manansala. At ito ang tanong ni Jason Pascali sa mga avid listeners natin. Doc, totoo po bang nakakalinaw ng mata yung pagluha? Hindi siya nakakalinaw. Okay. Kasi, remember, part ng luha, ang dapat we have adequate na luha. Yung tamang amount lang. Di ba pag naiiyak ka, lumalabo mata mo? Yes. Kasi nga, yung extra tears sa mata, nagmamagnify ang paningin natin. Kaya pag naiiyak ka, example, may something happen, tapos nakatingin ka, naiiyak ka, parang everything's blurry. Kasi nagkakaroon ka ng lens effect sa luha. Okay. So, sobra yun. On the opposite side, pag kulang din, nakakalabo rin ng mata. So, that's one of the symptoms ng pagluluha, ng dryness. Yung temporary blurring ng mata, ng paningin. So, yun. Totoo yun. So, nakakalabo siya, yung kulang, at also excessive. Pareho nakakalabo. Kaya dapat,
hindi nagda-dry ang mata natin. Okay, To may have follow-up a question. better si vision. DJ May Alex. follow-up question po. Pero humahapdi lang po pag umiiyak ako, yung mismong luha ang mahapdi. Dry eyes din po ba yun? Possible, yes. Of course, possible pa rin yun. So, you have to add some lubricant, mga artificial tears natin. So, kailangan talaga maggagamot tayo. O baka naman lalong humahapdi, DJ Alex, kasi may ibang dahilan kung bakit humahapdi. Sa puso yan. Parang baka may nangyari kaya lalong humapdi ba? Ganon? Diba? Hello to Mary Joy Balagtas. Valentine's kasi bukas eh. Ganun kaya ba lalong yun? mas mahapdi. Baka saan tayo makaratid daw ka. Sandali, si Ma'am Sol Miranda Simonito naka-tune in na rin. Kasama rin natin ngayon. Ronald Espanto, kay Bern Alipio, good morning. Arvin David, Abuela Tolentino, Carlos Sawaloyola. Okay, so ano pa yung maaaring gawin upang maiwasan o maibsan ang dry eye? So of course, number one, kung gadget-related, bawasan talaga. So, Okay. tapos common yan. Like you're in an office, okay, sa mga call center, mga BPO natin, no? They're in an office, tapos yung iba nakaposition directly yung air or yung AC nila directly sa mukha. So when you read, tapos may hangin na nakatutok sa mata nyo, it could be your electric fan, it could be your AC. Nangyari, di ba, nakabukas ang mata mo matagal kasi nagbabasa ka, papahanginan mo pa. Di lalong mag-dry. So, also, very important, you have to modify the position of your table or yung workplace mo. You have to modify na walang nakatutok. So, that's one. Then two, of course, healthy food. That will definitely help. Yung iba, sabi nila, ang omega-3 na vitamins, it can help, definitely. No? So, yung mga fishes na may omega-3. Tapos also, vitamins could also help to improve yung healthcare natin as a whole. Yun. Oh, at paano naman po nakakaapekto ang pagtanda sa ating paningin? So, ang aging, marami yan. No? So, sa paningin, ang pinaka-common, yung pinag-usapan natin ngayon, yung una, yung presbyopia o yung paglabo ng mata sa malapit na kailangan na reading glass. Yung isang topic natin, dry eyes also. Especially women, when you reach menopausal age. Yung 50s, around that age, ang women na menopausal age. May hormonal imbalance. So, that also can cause pagdadry ng mata. Kaya mas common kaming nakikita ang dry eyes sa women kaysa sa men. Then, of course, yung pinag-usapan natin before, cataract, then glaucoma, yung iba, macular degeneration, and other stuff na common na nakikita namin. So, yun ang mga aging eye problems natin. So, yan kailangan pa-check up po kayo as early as possible. Okay. Gaano po ba kadalas dapat magpa-eye check up ang mga nasa edad na 40 and up? 40, as long as if get an initial, lagi na namin sinasabing yun. Dati, they were saying around 45 to 50 pa. Ngayon, it should be earlier. It could be as early as 30, 35. Get the pinaka-earliest yung makuha. Kasi para makatch natin yung mga nalalahing sakit like glaucoma. Makatch natin early. Then, once you reach 40, yung problem natin, reading glasses naman. So, kung everything is normal naman, kahit once a year lang or every other year, pwede na yung pa-check up tayo. Yun. Pwede na yun. Ano naman po ang kahalagahan ng tamang proteksyon sa mata laban sa UV rays? UV, di ba? Common yan. So, akala natin kung minsan UV is only coming from the sun. Di ba? Also, yung mga ilaw natin, merong konting UV yan. No? So, it's very important when you go out, sunlight, malapit-lapit na ang summer. So, sunglasses would be your best friend to avoid, overexposure with UV. Of course, hat or sombrero, yun, nakakatulong yan. Okay. Since Valentine's Day po bukas, ito po yung mga question, no? Nakakonektado sa paningin. Di ba meron tayong saying na, love at first sight. Totoo ba yun, Doc? Totoo yata yun. Totoo ba yun? Na-love at first sight ka ba kay Doc Joy? Oo, syempre. In fairness naman. Sino ba naman di man-love at first sight kay Doc Joy, di ba? Very short ang courtship namin ni Dr. Talaga? Yeah. In 3 months, we're married. What? Yes. Totoo? Yes. Actually, less than 3 months. Wow. So, that means ganun ka ka-in-love kay Doktora na nag-propose ka? Siya ba? Siyempre ako. Okay. So, paano ba alagaan ang malinaw na paningin? So, of course, paano alagaan? It always goes as a whole sa buong katawan natin. So, alagaan pa rin natin buong body natin. Exercise,
eating healthy foods, of course, high vitamins na mga diet, no? So, yun ang very important natin, especially mga vitamins which are high in A, C, and E. Yun. Tapos, also, take supplements also. Nakakatulong yan sa paningin. Then, sunglasses is now a must to wear. Dati kasi akala natin sunglasses pang forma lang. Ngayon ho, hindi na eh. Kasi dumadami po ang mga yung mga UV-related eye problems, especially among Filipinos. Before, 20 years ago, 10 years ago, hindi common. Ngayon, dumadami na yung mga UV-related na eye problems right now. So, sunglasses, it is a must na kailangan kayong sumuot most of the time, especially ang trabaho nyo outdoors. Yon, salesman, mga ano natin, sa farm. Okay. Yan, mga ganon. Alright. So, ito, last question po from Annalisa Quizon. Yung pong pananakit ng batok, apektado po ba yan ng mata? Sa batok? Pananakit ng batok. Kumbaga, may relation po ba daw Hindi dito? po common ang batok ng head. Batok is, batok no, is, hindi ho. sa mata. Usually, ang batok, ang una nyong iisipin kung may pain is blood pressure. Okay. Mas madalas ho doon. Sa mata, hindi ho common. Alright. Ang headache po sa mata is usually frontal. Meaning dito sa harap. Kasi nakasimangot pag malabo ang mata, di ba? So, yun ang cause ng headache eh. Pag malabo mata. Di ba? When we read, dapat ang mukha natin o yung muscles natin sa face. Wala lang. Ganun lang. Relax lang. Yes. Pero kung minsan may malalabong mata gumaganon. Nagsisquint. And that squint, you're like contracting your muscles sa face and that will cause headache. Ayun. Kaya parang pag malabo mata, bakit sumasakit ang ulo? Kasi kakasimangot. Naku, huwag magsisimangot. Para may iwasan na sakit ng headache. Ng mata at saka ng ulo. Kasi di ba, parang kamay eh. Pag sinara mo, nakakangawit pag matagal na eh. Di ba? Pag matagal ka nagbabasa, nakaganon yung mukha mo. Nakasquint ka, tapos nakasimangot ang mukha. It's just like a hand, which is closed for a long time, mangangawit. Okay. Mangangawit yung muscles mo sa mukha, even sa ulo. Then that cause headache. Tapos nagmumukha ka pang matanda. Yes. Diba? Sabi ko, di kailangan magpapangit. Uy, Doc, eto sabi ngayon marami na daw ang di naniniwala sa kanta ni Michael V na humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Bakit? Bakit daw? Dahil dun sa issue nga ni Philmar at saka ni Andy Eigenman. Kasi si Philmar, hindi naman siya kagawapuhan, pero may appeal naman. Yun ang sinasabi nila. Hindi na doon sila naniniwala. Akala ko ngayon kasi dahil naaayos na lahat yung mukha nila. Okay, alright. So, ang bilis ng oras, Doc. Yes. At eto naman, sa next episode po natin, pag-uusapan natin, eye infection, conjunctivitis, stye o colitis, at iba pang pangkaraniwang impeksyon sa mata. Yan po ang ating pag-uusapan. But bilang pangwawakas, Doc, para po sa ating mga tagapakinig na gustong magpa-check up, paano po nila makokontak ang Chua Eye Center? Chua Eye Center, number one, very active po tayo sa Facebook, no? So hanapin lang po nyo yung Chua Eye Center sa Facebook Facebook page po namin doon. And we're actively answering queries. Message lang po kayo doon. Tapos gusto nyo pong tumawag, 0928-554-0932. So, then we are located along Balibago sa may MacArthur Highway. Katabi lang po ng Robinson's Mall. So, may malaking building po doon, yung Chua Eye Center. And we also have a satellite clinic here sa harap lang po ng JBL Hospital. So, sa mismong harap lang po noon, may satellite clinic po tayo doon. Ang madalas po kasi doon si Dr. Joyna. Okay. May Facebook account po ba na pwede nilang pasyalan at i-PM o di kaya contact number? Yeah, so Facebook, Chua Eye Center po, that's our Facebook page, no? Then for numbers, 0928-554-0932. Yun po ang mga contact number natin. Alright. So, shoutout tayo. Shoutout po sa Chua Eye Center employees kina Dr. Giselle Chua, Jeanette, Shaira, Jomar, Eileen, Arnie, Joanna, Chris, January, Mark, Eloisa, Kay, Raquel, Tina, Chona, Lizelle, Julia, Rain, Evelyn, June, and Mer. Hello po sa inyo. Yeah. Hi, Jason Pascali. Thank you so much for the correction. I appreciate it. Andrew E. nga pala, hindi si Michael V. Andrew yung kumanta ng humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ayan, okay. So, marami po salamat sa inyo pong sumabaybay sa atin. Baka meron kang gustong batiin for the last time at meron kang special na message po. Special Valentine's message. Valentine's message, ganyan. Oh.
Bawal po umiyak kasi Valentine's. Yes. No? So, dapat happy-happy yeah, lang. happy lang po. Then, shout out to my mom also listening po. Ay, so, ano po yun pangalan po. ni Mami? Africa. Mami Africa. Yeah. Chua. Yes. So, ayan. Hello po. Yun. Tapos also, syempre to my better half. Happy Valentine's tomorrow. Meron pang I love 3-liner. Yun. Mucho. Ayun. Okay, so maraming po salamat sa inyong pagtutok. Natapos na naman ang isang episode po ng ating palatuntunang malinaw na paningin, usapang Eye Care. Magkakasama-sama po tayo muli next week. Again, na-mention na po natin yung topic. Abangan po ninyo yung discussion na ipopost din po natin. Para sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-comment ang inyong mga questions at makonsider po natin yan sa susunod na episode po natin. Related of course sa ating topic. Alright, so yan po ang programa. Magbabalik po yung lingkod at si Gio maya-maya para naman sa Music Babad. More on songs po tayo later on at mayroon po tayong topic. It's all about love pa rin, ano? Ito yung acts of love or acts of, ano ba yung language of love ng ninyo? Okay, we will try to know that sa ating pagbabalik po yan. At dyan po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat kay CJ Bondok at Daniel Nicholas Lauder, ang ating po mga broadcast technicians na nag-assist po sa atin for today. Ito po naliko na si Tyra. At ako naman po si Gio. At nakapiling din po natin of course ang ating Dr. Michael Herbert Chua. Dakal pong salamat. Thank you for inviting us again. Yeah, and of course we'll to Ma'am Sol. See you next time. Again. Yeah, see you. Kita-kits po tayo. Enjoy V-Day. In whichever way, basta mag-enjoy lang, maging happy lang. Dakal po salamat. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ay